So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, mukhang malaki pong dagok ng problema ang kakaharapin ngayon ni, ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo ba naman kasi, inuna yung yabang. Diba? Tingnan nyo pumunta siya ng Japan. Kasi ang sabi, in-invite daw siya ng mga OFW. Eh, nung nakita ko naman sa picture, hindi pa nga umabot ng 20 yung mga dumalo doon. But anyway, yun na nga, pumunta siya sa Japan. Ngayon, bigla niyang nahagip yung salita na nagdeklara na siya, natatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Okay, sige. O, pagbigyan wala namang masama, mga minamahal. Kasi kahit sino pwedeng tumakbo as long as na-meet mo yung requirements, diba, ng pagka-presidente ng bansang Pilipinas. Now, mga minamahal, di ba nag-declare nga si Vice President nung isang araw natatakbo siya bilang presidente? May lumabas na survey. Tingnan nyo mga minamahal ang nakalagay dito. Sara Trust performance rating drop below 50%. Yan kasi yung mahirap Yung inuna yung yabang. So ngayon, dapat pa lang, ngayon pa lamang mag-isip-isip na itong si Vice President Sara Duterte kung talagang tatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas, kasi habang patagal ng patagal, mas lalo siyang sinusuka ng taong bayan. Imagine 41% yung gustong ma-impeach itong si VP Sara. Walang nagawa yung INC rally. Diba? Sa kanyang survey, walang nagawa mga minamahal. Tingnan nyo, below 50. Naku po. Ano yung ibig sabihin yun? Mga minamahal, masamang pangitain po yan. Kung ikaw ay naghahangad bilang presidente tas below 50, yung survey mo, hindi ka man lang nakaabot ng kalahati, mag-isip ka na. Sayang lang yung gagastusin mo, sayang lang yung pondo mo, sayang lang yung effort at pagod mo. Pero anyway, kung yan yung trip niya tumakbo, sige, go ahead. Pero hindi mo man lang inisip yung mga numerong ito. 41% gusto kang ma-impeach. 41% yun 4 out of 10. Diba? Tapos 3 out of 10 naman yung ayaw kang ma-impeach. Pero ang pinaka nakakaiyak dito mga minamahal, yung trust rating niya. Kasi below 50 Tingnan nyo to Papakita ko sa inyo. Kasi merong balita. Yan yung balita. Bumaba ang rating. Tingnan nyo Vice President Sara Duterte, nung third quarter nung 2024, mayroon siyang 59%. Trust rating yan Trust rating. 59%. Ewan ko ba bakit umabot pa sa 59% yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang makuha yung punto May nagtitiwala pa ba dito? Diba? May nagtitiwala pa ba kay Bibi Sara Duterte kung bakit umabot ng 59%. Tapos, biglaan nung fourth quarter baka minamahal from 59 naging 49. Hoy, dalawang numero yung nawala sa kanya. At hindi lang ito simpleng dalawang numero, napakahalaga ng numero na yan mga minamahal. Imagine trust rating yon. Dito naman sa performance rating niya, third quarter nung 2024, meron siyang 52%. Mataas pa din naman yon kahit papaano. Ngunit nung umabot na sa fourth quarter, mga minamahal, mga Disyembre na yan, November, December, tingnan ninyo, from 52% naging 48%. Diyan na kasi mga minamahal, napasok yung issue patungkol sa kanyang confidential funds. Kasi madaming mamamayang Pilipino, syempre ang uhaw sa transparency and accountability kasi nag-oath sila Diba yung oath nila, paglilingkuran nila yung mamamayang Pilipino, magiging tapat sila na public servant because, they are meant to serve the public. But, ano yung ginagawa ni VP Sara? Instead na paglingkuran ang taong bayan, kinukupal niya tayo. Tapos pag tayo ay nanghihingi ng accountability and transparency, ano yung response niya? La mierda dito, la mierda doon. So karapat dapat pa bang maging presidente yung taong walang ibang ginawa kapag mayroong issue naglalamierda? Tapos nagda-diversionary tactics? Tapos tingnan nyo if i-compare natin yung trust and performance rating ng ating presidente, di hamak na bumaba din naman si PBBM pero mas di hamak na mas mataas
ang numero, ang puntos ni President Bongbong Marcos. O, tingnan nyo third quarter, ang kanyang trust rating is 69%. Tapos, nung fourth quarter, 65%, ilan lang yung ibinaba? Mga minamahal, ilan lang po yung ibinaba? Diba? 4%. Dito naman sa kanyang performance rating, third quarter, 66%. Tapos dito naman sa fourth quarter, naging 64%. Oh, ilan lang yung ibinaba? Isang digit lang mga minamahal. Di ba, mabibilang mo lang sa kamay mo, 64, 65, 66, 2% lamang po. Kung ikumpara nyo dito, kay Vice President Sara Duterte na 2 digit po ang nawala, mga minamahal. So, ibig sabihin yan, sawa na yung mamamayang Pilipino sa kasinungalingang ginagawa mo. Diba? Sa pangungupal mo sa mga Pilipino. All we need is transparency and accountability. Maging accountable ka naman. Maging transparent ka naman. Diba? Nakakaloka mga minamahal. Tingnan nyo itong balita ng UNTV. Wait lang. What's new with Vivo V40? Wait lang mga minamahal. Eto, sige, panood natin sa inyo. Sa unang pagkakataon, bumaba sa majority threshold ang trust at performance rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. Bumagsak sa 49% mula sa dating 59% ang trust rating ng ikalawang Pangulo, habang naging 48% naman ang dating 52% niyang performance score. Samantala, nananatili naman ang tiwala ng nakararaming Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 65% trust rating at 64% performance approval. Okay, salamat UNTV. Salamat. So, mayroon bang nagawa yung Iglesia ni Cristo patungkol nga dito sa kanyang ratings? Wala. Mga minamahal, wala. Binenta lang talaga ng INC itong si VP Sara pero hindi nag-click sa masa. Binenta pero hindi nag-click sa masa. Diba? Lalo pat binahiran ng dunges ni Rodante Marcoleta yung Rally for Peace. Diba mga minamahal, nakita nyo kung paano binaboy ni Rodante Marcoleta yung prayer, yung peace rally ng Iglesia ni Cristo. Si Marcoleta talaga yung sumira sa imahe ng peace. Namuliti ka! Nagigets nyo? Mga minamahal, pero itong ratings na to, hindi to matatanggap ng mga DDS. Hindi talaga nila ito matatanggap kahit katiting. Hindi nila to accepted. Nasasaktan sila. Iiyak sila pag nakita nila to. Sasabihin na, Has, hindi yan totoo. Has, bayaran niyang survey na yan. Has, diba? Ang dami nilang sasabihin kasi hindi nila to matanggap. Kasi para sa kanila, patron. Kung tingnan, itong si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga pagmumuka, sa kanilang mga isip. Diba? Well, kung sa bagay, o kung sabi ko nga sa inyo, simple lang naman talaga yung requirements para maging Duterte Balahura supporter. Una, bobo ka. Pangalawa, hindi ka nag-iisip. Pangatlo, ginagawa mo yung ginagawa nila. Pang-apat, wala kang transparency at wala kang accountability, bopuls ka. Simple lang ang maging DDS. Sa madaling sabi, gusto mong maging bobo ka, DDS ka na agad. Kung gusto mong mapasama sa grupo ng mga DDS, simple lang yung requirements, maging bobo ka. Ganyan lang, yung hindi ka nag-iisip ng mga argumento, basta bobo ka. Yan lang yung requirements para maging isa kang ganap na DDS. Hindi nag-iisip, walang utak, kupal, di ba? Walang sapat na magandang argumento, naniniwala sa trolls. Yan, mga minamahal, simple lang talaga yung requirements dyan. Sa sobrang simple nga, halos lahat ng requirements na yan, tingnan nyo, nandun kay Banat Bay. Yung requirements na yan, nandun kay Crisette. Yung mga requirements na yan, makikita ninyo yung mga DDS vlogger nakikipag-away dun sa habang ginaganap yung INC rally. Ang sabi nga doon, di ba, rally para sa kapayapaan, pero nangaaway. Tama ba yun? Alright. So yun po mga minamahal. Kayo anong masasabi ninyo? Yan kasi, ang agang nagyabang, ang agang nag-anunsyo. Diba? Ang agang nag-anunsyo na tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo yung nangyari ngayon. Lumabas nyo ang survey, lagapak. Diba? Malaking dagok to ng kanyang problema. Imagine nyo na lang yan. Supalpal sa survey. Nag-announce pero napahiya. Binenta pero hindi nabenta.
Anyway, pahingin lang ako mga minamahal ng comments. Siyempre, i-like nyo yung video na to para makatulong kayo sa ating algorithm. I-like nyo yung video na to, mag-comment kayo, tapos i-click nyo yung subscribe, and hit the notification bell palagi mga minamahal para lagi po kayong na-update sa ating mga video. Alright? So, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal. Ingat mga kababayan.